Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa mga kababayan natin, sa ating mga manunood at sa ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyo at sana po ay kayo ay nasa magandang kalagayan sa kalagitnaan ng kaguluhan sa bansa natin. I pray na okay pa kayo, no? Pero matatapos din ang kaguluhan na ito. Sabi nga, ang totoong bida ay nagpapabugbog lang sa simula. Kaya kapit lang po, matatapos din ang termino ng mga budol gang. Okay? So ito po ang ating magiging topic ngayon. BP Sara nagpunta ng Mindanao. Nako, matindi yan. Nako, matindi ang ibig sabihin niyan. Nako. Oh, mamaya pag-usapan natin. Yung ginawa kay Tebes, yaan ang gagawin kay BP Sara. Nako, gipitan talagang lagay ngayon. Pangatlo, eto, BP Sara, talagang yayariin. Bantayan po natin si BP Sara. Delikado po ang kalagayan at buhay ni BP Sara. Pag-usapan natin dahil kumakalat na po ang kahit po si BP Sara ay binabanggit niya na po ito. So, it's about time na talagang yung mga kaibigan ni BP Sara ay talagang magbantay sa kanya. Ako man, kagustuhan kong bantayan si BP Sara, ako naman ay hindi makakalapit sa kanya. No? So, yung mga taong pwedeng makalapit kay BP Sara ay dapat bantayan. Delikado po ito. Kumpirmado po na mismo ni BP Sara, delikado. Okay? At ito, si Bongo. Ayan, may banta kay Boy Promise. Ayan, sino ito? Bongo, may banta kay Boy Promise. Sisimulan na po natin agad ang topic natin. Siyempre, dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Wala na pong paligoy-ligoy. Pero, bago tayo mag-start, i-like nyo po itong video na ito. At sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa aking channel, Coach Oli News PH. Ito po, simulan na natin. Ito na, si BP Sara, kakasuhan. Ngunit, ito na ang ganti ng Agila. Kaliwat kanan na po ang magiging kaso ng mga abusado. Eto, sige. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong kinakaharap, kabilang ang mga inihahandang kaso laban sa kanya at ang usapin ng pagpapa-impeach sa kanya. May tugon din siya sa Quezon City Police na nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Mula Zamboanga City, tinutukan niyan live ni Marisol Abduraman. Marisol? Nagpunta dito sa Zamboanga City si Vice President Sara Duterte para mamahagi ng tulong. Sa press conference, sinabi ng bise na natatawa na lang siya sa mga isinampa at inihahandang mga reklamo laban sa kanya. Paniwala si Vice President Sara Duterte, hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya, kabilang ang sinasabi ng National Bureau of Investigation na grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Dahil sa kanyang sinabing kung papating siya, may kinausap siyang papatay din kay Pangulong Bongbong Marcos. On face value, it will not hold water. And then... Alam mo, tama naman niya. On face value, ibig niya sabihin it will not hold water. Ibig sabihin, wala talaga. Sa madaling salita, walang kwenta yung pag-iimbestigang gagawin ng NBI dahil hindi naman po threat yung ginawa ni BP Sara. Alam naman nating lahat yan. Yung mga nagbobobobobohan lang at saka yung mga panatiko, yan ang naliligaw ng landas. Pero I'm sure alam nila yan, hindi naman sila bobo. No? Pero ito lang sa akin, hindi na po sana dapat dumaan ito sa NBI. Kung may issue po ito, kasi magdodoble-doble lang, iimbestigahan ng NBI, tapos iimbestigahan ng DOJ. Alam naman natin kung asa ng panig ng DOJ itong si Boying Rimulya, 'di ba? Sampahan na lang ito ng kaso, 'di ba? Gaya na sinabi ni PRRD, saan pa kasi pinadadaan pa sa Quadcom, etc., etc. Kung kayo may matibay na ebidensya, sampahan nyo na sa korte. Doon na lang mag-usap. Alam mo kasi ang problema, pagkasasangay ng gobyerno,
ito'y ginawa at abot kamay ni BBM at abot kamay ni Martin ang impluensya over that, delikado po, hindi ka pwedeng sumagot. Pag sumagot ka, iko-contempt ka. Kailangan, ang gusto ng mga nagtatanong sa'yo, umuo ka lang ng umuo, gaya dito sa Quadcom, di ba? O, asan ang hustisya doon? Samantalang, pag sa korte, pag nalihis ka na lang ng tanong, pwede na magreklamo yung abogado mo. Patas po ang korte, makakapagbigay ka ng ebidensya mo. Pagsasalitain ka. Hindi katulad kung saan-saan, pag nagsalita ka, galit sila. Hindi pantay. No? Kaya ito, sa palagay ko, dapat, ito panawagan sa gobyerno, wag nyo nang padaan. Alam mo kung meron kayong hinaing kay BP Sara, diretso ninyo na sa korte. Wag nyo nang paepalin, NBI. Alam mo, hindi ko inaano yung NBI, yung DOJ. Meron silang karapatan. Even naman yung Kamara may karapatan eh. Kaya lang nagiging issue po talaga to na parang talagang ginigipit nyo lang. This is politically motivated. Kaya nga kailangan dito ng third party na hindi saklaw. Kasi yan ay executive department. Yan ay under Marcos pa rin. NBI, DOJ. Sino ba secretary? 'Di ba? So, diretso na natin doon sa may separation of powers which is yung korte. O kaya tuloy magagalit kayo kay BP Sara. Tingnan nyo, gayahin nyo siya. Si BP Sara ngayon magdidemanda. O, 'di ba? O, yari kayo. Ang pangalawa is yung grave assault. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Ginawa na raw ito ng Marcos administration nang kasuhan si dating Ayan, tingnan natin, Maliwanag yan kasi yung ginawa kay Tebes na anti-terrorism, di umano ang nalabag, yan din ang gustong ibigay kay BP Sara. Una, may warrant, kahit may warrant o wala kang warrant, pwede kang hulihin. Pangalawa, yun na, kakalkalin yung asset, etc., i-freeze yung iyong account, talagang gusto kanilang pilayan. No? Kaya itong galawan ni Marcos, dahil yan po ay nangyari. Nangyari po iyan, itong panahon ni Marcos, ang dami talagang kalokohan na nalalabag. Isipin mo, terrorism. Ang daming terorista sa bundok. Yung iba nga daw, nasa kamara pa eh. Yan nasabi, di umano. Bakit hindi nyo sugpuin yung nasa bundok? Bakit pinagbintangan nyo si Tebes? Pinagbintangan nyo si BP Sara? Kung sila ay may kasalanan, edi sampahan nyo sa korte. Dumaan sa proseso. May due process. Pero kasi sasabihin yung anti-terrorism o yung terorista sila, hindi po dumaan sa due process yan. Basta nyo lang binansagan. Kayo lang ang may gusto niyan. Ay, ano bang gagawin nyo? Pag gusto nyo sirain yung tao, alam mo usong-usong demanda ngayon? Terrorism at saka human trafficking. Kasi nagdidesisyon lang kayo ng basta-basta. Parehas walang due process. Itong human trafficking naman, walang bail. Pwede kang makulong. So kung talagang ikaw ay kaalyado ng Duterte, talagang titigpasin ka. Si BP Sara nagsabi niya na, o anong ginawa kay Tebes? Yan din ang gagawin. At actually, yan ang nga nangyayari ngayon. Congressman Arnolfo Teves Jr. Tanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. So, Di ba? Yun yung ginawa. Hindi galing sa akin,
Galing to kay BP Sara at may intel po ito. Accurate po yung sinasabi niya. Ganyan yung ginawa kay Tebes. Ano, kunwari, naalala nyo, ha? Paalala ko lang sa inyo. Yung mangyayari kay Tebes, kay Kong Tebes, sinasabi niya na yan ilang months before ito mangyari. Napapasukin yung bahay nila, may magtatanim. Kunwari, may clearing operation, merong mauuna doon para safe. Yung pala, yung nauna doon, bantay sa lakay, magtatanim. Matagal nang sinabi ni Tebes yan, nangyari nga. And here we are again. Here we go again. Sinasabi ni BP Sara, ganoon ang ginawa kay Tebes, ganoon din ang gagawin sa akin, kaya nga ang linyada nila dito ay terrorism. Para ano, kunwari, papasok sila sa bahay to clear. To clear at magkaroon ng safety. Pero yung papasok sa bahay, illegally, yun ang magtatanim. Naalala nyo nangyari kay Tebes? Nung pumasok sa bahay, pinaalis yung mga tao sa loob. Kaya sila nakapagtanim. Ganyan po ang ano dyan. Kaya nga illegal po yan kasi dapat lahat ng search may camera. Dapat may tao ron, dapat may nakabantay nang maiiwasan yung tanim. Ganito po nga ang nangyayari ngayon. Okay, yan ay sinasabi ni PB Sara. Gusto lang kasing pasukin yung bahay niya. Tapos, syempre, ng clearing team, alis kayo lahat. Armado sila. Pasok. Ang pulis magtatanim. Kaya sabi ko sa inyo, may plano talagang yariin to si BP Sara. The fact na yung ang pinaplano nila dito yung terrorism. Talagang didisarmahan ka niyan. Tapos pag nataniman ka, again, illegal possession, kulong din 'yan. Nangyayari na po. Again hindi po ordinaryong tao ko nagsasabi, ipinapaliwanag ko lang sa inyo. Mismo ang Vice Presidente ang nagsasabi niyan. Pinang pagpapa-impeach umano sa kanya, pwede daw nila itong subukan. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila. Ako gustong pag-impeach si Vice President. Go ahead, make our day. Sige na. Kasi alam nyo, galit na ang taong bayan eh. Go, mag-martial law na kayo. Kasi kahit sabihin namin hindi pwedeng i-impeach si BP Sara, kahit sabihin namin huwag mag-martial law, yan naman ang gagawin nyo kasi yan ang talagang plano nila. Yan ang balak talaga nila, martial law and impeachment kay BP Sara nang matapos na ito. Ganon din ang kakahinatnan niyan eh. Pero sa aking tingin, hindi yan mananalo. Alam nyo kung bakit? Kailangan mo ng, if I'm not mistaken, kailangan mo ng 13 votes sa Senado para ma-impeach si BP Sara. Yun ang aking na-research, okay? And I don't think merong boboto kay BP Sara na siya ay ma-impeach. Una, very popular ang Duterte. And until now, the senators are not stupid. They are not stupid. Alam nila, malakas ang Duterte at kung sinong bumoto against the Duterte ay magbabayad ng malaki sa taong bayan. Kasi hindi sila maiboboto. Tatandaan ng taong bayan yan. Possibly, siguro lang ang malamang-lamang ang boboto dyan against ay sa impeachment, na pabor sa impeachment kay BP Sara dyan sa Senado ay si Risa Ontiveros. Yan, sigurado yan. Pangalawa, siguro, ito, alanganin pa, si Chis Escudero, alam naman natin, ito ay nagmimistulang waiter ni Lisa Marcos at ngayon nagiging tagatahol pa ng mga Marcos. Ito si Lisa. So, malamang yan. Hindi natin alam kung ano. Pero ang sigurado dyan si Risa lang. Pero si Chis, ganun-ganun pa yan. Si Tulpo, hindi natin alam. Kasi alam natin na possibly sila yung magtatalo sa 2028. No? Pero hindi pa natin sure kung papayag yan sa impeachment. But getting to the bottom line,
malabong ma-impeach si BP Sara. Pero sa akin, sige, i-try nyo, kamera. Hindi naman kayo kasi nakikinig sa taong bayan eh. 'Di ba? Sige, ituloy nyo. Galit na po ang taong bayan sa inyo nang makita ninyo. At alam ng mga senador yan. They are not stupid katulad ng ibang mga bata dyan. Yung mga batak ni, alam nyo na. Takpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. Hindi lang yan Kaya ito ginagawa daw kay BP Sara. Kaya siya ginagawang punching bag. Ginagawa ito na parang to divert attention. Kasi yung mga pangako, hindi nila magawa. Hindi lang. BP Sara, hindi lang pangako ang hindi nila magawa. Ang daming anomalya. Gaya nga nasabi ng tatay mo, ang daming nawawalang pera. Pangalawa, yung drugs. Diba? Until now, ang linaw-linaw ng tanong ni PRRD, hindi makasagot si Browner, hindi makasagot si Bongbong Marcos ng drug test. Anong iisipin ng tao? Ililigaw nila ngayon. They will really try to avoid drug test. Kaya ako, panawagan ko, ito'y hindi pagbibintang kay Marcos, pero panawagan ko to sa taong bayan. Huwag tayong papayag na iligaw. Iyon ang issue dito, yung pagnanakaw at saka yung drug test. So lagi niyong babanggitin. Totoo ba yung sinasabi ni PRRD? Bakit hindi niyo mapaliwanag yung nawawalang pera? Totoo ba yung sinasabi ni PRRD, adik ka? Bakit ayaw mo magpa-drug test? Tulong-tulong po tayo dito. Sa social media, anuhin nyo, tanong nyo yan. Bakit ayaw nyo sagutin yung mga binibintang ni PRRD? Iba? Kadali naman magpa-drug test eh. Muli namang iginit ng bise na active at totoo ang banta sa kanyang buhay at may duda si Duterte kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon para daw makaupo si Speaker Martin Romualdez. Yan ko matindi. Ito kita natin yung picture Ako naniniwala kay BP Sara. Yayariin talaga siya. I mean, sige nga kayo. Hindi kayo maniniwala kay BP Sara? Plano talaga siyang yariin, kaya nga nagbili na yan. Pag ako namatay, alam mo yung pagsalita ni BP Sara ganon? Matalino talaga si BP Sara. It's her protection. May ganon, dapat pag may banta ka sa buhay, dapat sabihin mo. Doon nagkamali si Ninoy. Kaya niyari si Ninoy eh. Dapat, pag may banta ka sa buhay, isigaw mo sa social media. Nang sa ganon, matakot na yung may banta. Gawain nila yun dati eh. Diba? Ngayon, namati si Marcos. Hindi niya ngayon pwedeng yariin si BP Sara. Ngayon, kung makapal talaga mukha niya, talagang yayariin niya yan. Pero alam na ng tao, yayariin man yan o hindi, lusot na si BP Sara. Kasi binanggit niya na 3 lang naman niyang yayari sa kanya. Itong mama na ito, si Martin, si Lisa, o si Bongbong Marcos. 'Di ba? So, nautakan sila dyan. Pero, kaya daw siya gusto ipayari. Eto, may pangarap. Hindi lang nito pangarap maging prime minister. Hindi niya kasi makukuha ang pagka-presidente kasi kahit wala nga si BP Sara, sabi niya, kahit hindi tumakbo si BP Sara, si Tamba hindi mananalong presidente. No way. Talagang talo, ayaw ng tao ito eh. Pwede pa makalusot as vice president. 'Di ba? Paano? Pag niyari si Sara, sinong bise? Sino pwede maging bise? Pwede to. Yun ang punto ni BP Sara. Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. Mm-hmm. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang presidente, siya yung susunod. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, pipili sila doon sa mga members ng Congress. Baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? 'Di ba? Kung hindi na protektahan si BP Sara at nayari,
pipili sila sa members ng Congress. Eh sino pipiliin yan? Si Paduano. Sigaw lang ng sigaw yun. Hindi nga natanong si PRRD eh. O sino? E di nagwala yan si Martin pag ang pinili si Paduano. O ito si Abante. O si Dan Fernandez. Sino ba? Pipiliin. Sa tingin nyo, sinong pipiliin? O ulitin natin ha. Si VP Sara nagsabi niya mismo. Members ng Congress. O, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Tungkol naman sa isinampang reklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang chief of staff noong Sabado. Eh kasi loko ka naman talaga, kuya. Ha? Eto, reklamo ng pulis at sila pa nagdemanda. Tingnan mo ano utak nito. Pero alam mo, hindi ko masisi itong pulis eh. Kasi malamang-lamang to, ha? Malamang-lamang ito, sinabihan. Kasi gentleman naman siguro itong mga pulis. Siguro. Hindi naman para i-demanda nila ang Vice President para kang bumangga sa Vice President, di ba? Ito yung nasabihan. Dahil siyempre, tao rin yan eh. Nauunawaan nila nagkamali sila. Pero hindi nila pwedeng sabihin nagkamali sila. Bakit? Eh gagamitin yung sitwasyon na yan. Pag nag-sorry itong mga ito, niyari, pinagsisermonan niya ng mga hindi, magdemanda kayo. Malamang ito nautusan. Ha? Sa aking opinion, nautusan itong mga pulis magdemanda. Kaya inuunawa ko, bagamat maling-mali sila talaga, inuunawa ko kasi naipit sila sa sitwasyon. 'Di ba? Isipin mo, ididemanda mo Vice President. Pero kung ang nag-utos sa'yo mas mataas, halimbawa President, ano ang magagawa mo? O halimbawa, ang nag-utos sa'yo si Martin, o halimbawa, nag-utos sa'yo si Browner. Ha? Halimbawa lang to, hindi ko pinagbibintangan. Pero syempre, makakahindi ka ba ron? Sila ngayon ng powerful. Diba? Ang bigat ididemanda mo, Vice President, but you have no choice eh. Sabihin ka, demanda, kasi magdidemanda itong mga pulis. Tingnan mo naman, bakit mo naman, ikaw ay nasa matinong kaisipan, bakit mo naman pagsasarahan ng pinto ang isang Vice President? Di ba? Ikaw ay may pulis, nag-iisip ka. Dapat nga ang pulis, pinoprotektahan yung Vice President. Kung ano mang komosyon nangyayari dyan, hindi mo pwedeng bastusin ang Vice President. Tandaan po natin, pangalawa po ito sa Pangulo. So, ibig sabihin, pangalawa ito sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Pag wala dyan ng presidente, siya ay parang presidente. Pag wala dyan ng presidente, siya ang pinakamataas. Tapos pagsasarahan mo ng pinto. Yung ba'y tamang gawain ng isang lalaki? Yung wag na nating isiping presidente. Isipin na lang natin babae. Pagsasarahan mo ng pinto, nandoon gaganunan mo ng pinto. Kayo ba'y nag-iisip? O wag na lang nating isiping babae. Kahit lalaki yan, pagsasarahan mo ng pinto, anong nangyari sa utak ninyo? Diba? Huwag kayong basta lalapit sa presidente, meron pa isa lalapit, tinaboy, tinulak. Hindi ka pwedeng basta lalapit sa president, vice president. Alam mo may komosyon dyan eh. Pulis ka. Ha? Give courtesy. Tatandaan po natin ito. Asar na asar ako sa taong hindi marunong umintindi nito. May mga ganito talagang tao. And to add up, that is vice president. You'll have to learn to respect personal space. Kahit may komosyon dyan. Remember that, babae yan. Pangalawa, vice president pa. Lalapit ka ng alanganin, tutulak ka talaga. Kasi trabaho, nung nagbabantay, nung BPSPG, yung nagbabantay kay BP Sara, yung security ni BP Sara, trabaho yan. Talaga matutulak ka. Pero ano ka ba naman? Ginanong ka lang, hindi ka naman nasaktan, hindi ka naman natumba, hindi ka naman tumapon. Tapos magdidemanda ka, para naman kayong balat sibuyas. Ano namang klaseng pulis yan? Siguro kung sinaktan ka, binaril ka, itinulak ka, sinuntok ka, tinadyakan ka, yun ay overkill.
Anong ginawa nung security? Ginanong ka lang. May normal yun. Kasi may komosyon eh. Andiyan ang Vice President. Kahit ako security ni BP Sara. Pag may lumapit kay BP Sara na may komosyon, alanganin, itutulak talaga kita. Kasi trabaho ko yun eh. Anong klase naman to mga pulis, hindi kayo nag-iisip? Napaka ano nyo naman. Napaka-pusong mamon nyo naman. Napaka-balat sibuyas. Nasaktan ka ba kuya? May sugat ka ba? O nasaktan yung puso mo na itulak ka ng militar? Tinamaan yung pride mo? Nagtatanong lang. Kasi pag nakita nyo, ganun lang naman eh. Para ilayo, proteksyonan lang si BP Sara. Normal yun. Pambihira kayo. Sinabi ni VP Sara na maghahain din siya ng sarili niyang reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Yun, 3. Okay? Magdidemanda rin si BP Sara disobedience. O bakit? Hindi sinusunod eh. Vice President. Robbery. Kinuha yung mga cellphone. Ha? May kinuhang cellphone. Documented naman yan. Kaya nga magdidemanda eh. Hindi naman yan si BP Sara pupunta lang sa media at magdadadaldal parang yung nasa Quadcom. Di ba? Parang yung si Boying na magsasali-salita lang for the purposes na dungisan lang dungisan lang ang gusto nilang dungisan. Hindi demanda. Kasi doon makakapagsalita yung dinimanda, patas ang laban. Hindi sirain sa publiko. Kasi ganyan ang nangyayari. Pag binanata mo sa presscon, pag binanatan mo sa Quadcom, trial by publicity. Siraan ang nangyayari. So ako, tama naman tong ginagawa ni BP Sara. Ito'y patas. Diba? Disobedience. Pag ninakaw yung cellphone. Diba? Ano pa? Kidnapping. Pambihira, no? Parang NPA. Hindi ba child abuser? Hindi ba child abuser? Kidnapping. Kidnapping. Kasi, sa totoo lang, illegal po yung iko-contempt mo yung isang tao. Diba? Tapos, in-extend nyo pa. Alam nyo na nga may ganun nangyayari. Nagkasakit na nga. Dinala sa ospital. Instead na dali nyo sa St. Luke's, pilitan yung dinala sa veterans. Hindi naman akusado yun. May karapatan yung isang may sakit kung saan dadalahin. Halimbawa, ako may sakit, bakit mo ako dadalhin sa veterans? Gusto ko rito sa malapit sa amin. Marunong ka pa sa akin. Akusado ba yan? In the first place, hindi ka dapat nag-contempt, in-extend pa ni Castro. Baliktad talaga yung bagong Pilipinas mo, Marcos. Isipin mo, ang nagpapakulong ay convicted child abuser. Siya nga dapat ang nakakulong. Napaka-ano nyo naman, mga Marcos. Obedience, for kidnapping, for robbery. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Alam mo, ito yan ha. Para sa akin, tama yung gagawin ni BP Sara. Makita rin nila. Kasi itong mga pulis, laging sinasabi, sumusunod lang kami sa utos, pasensya na po. Ganun po, may mga nakakausap kami pulis dyan nung sinugod ng KOJC. Sumusunod lang kami sa utos, sinusunod. Pero sinasabi ko, di ba sinumpaan nyo is to protect, to serve and protect? Yung nga sinasabi ni BP Sara, hindi pwedeng sumusunod kayo sa utos. Pag alam nyong illegal yung utos, bakit kayo susunod? Kaya dapat tama yung sinabi ni BP Sara, maghahain din sila ng demanda. And that is fair. I think that is fair kasi sa korte mag-uusap eh. Hindi para kalad ka rin, gaya ng ginagawa ng Quadcom na siraan. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin bahagya, itong security. Tinanggalan na po ng security to si BP Sara. And ang palusot nitong si Browner, itong palusot ng AFP chief, itong general, kasi nasabi na po yung mga security niya. So, kailangan palitan. Dahil mandato nila yon, trabaho nila yon na protektahan ng Vice President. May punto kayo doon. Pero karapatan din ni BP Sara na hindi tumanggap ng security kasi delikado nga ang buhay niya.
Bukod dito sa Zamboanga City, nagpunta rin kaninang umaga sa Basilan si Vice President Duterte at namahagi rin ng tulong. Bukas, biyaheng Pangasinan naman siya bilang bahagi pa rin ng kanilang paggunita ng OVP anniversary. Mel. Maraming salamat. Tuloy natin yung dinidiscuss ko about kay BP ha. Delikado ang buhay ni BP Sara. And she believes papatayin siya talaga. Yayariin siya talaga. Now, napakawalang kwenta yung excuse nitong si Browner. Na nasa pinaka security niya so kailangan palitan. Sa madaling salita, parang talagang tinanggalan nyo lang ng security si BP Sara. Gusto nyo lang mamonitor. Kasi ang issue po ni BP Sara, minomonitor daw lahat ng galawan niya. So ikaw, kung ikaw si BP Sara, ang gusto mo, katiwala mo yung security mo. Kasi hindi ka dapat namomonitor. Kasi pag namomonitor ka at may yayari sa'yo, delikado ka kung saan ka pupunta. Tama or tamang-tama. Kaya yung ibibigay sa kanya, hindi naman sa pinagbibintangan natin yung mga yan. Pero nauunawaan natin si BP Sara, wala yung confidence niya ron eh. Alam niya, yayariin siya ng presidente. Tapos kayo magbibigay, tinanggal nyo tong security ko sa palusot na napakababaw dahil sinabpi na daw yung security niya. Bakit? Ikukulong ba yan? Saglit lang yan, sinabpi na, magpapaliwanag, balik na. May plano ba kayong ikulong yung mga security ni BP Sara? Dahil idinimanda nyo at nagreklamo kayo? Ganon? Kung saglit lang yan, at hindi nyo ipapakontempt, hindi nyo ipakukulong nang hindi dumaan sa due process gaya ng ginawa ng Quadcom at ni Castro. Saglit lang yan, babalik yan sa kay BP Sara. Ba't kailangan yung palitan? Siyempre, yung feeling ni BP Sara, monitor ako nito. Baka yung babaligay nyo sa akin, yayariin ako eh. Can we blame BP Sara? Hindi, sabi nga niya eh. I don't trust anyone. Si Marcos nga, pinagkatiwalaan niya. Dapat presidente ito si BP Sara. Pinagkatiwalaan siya. Anong ginagawa ni Marcos? Niyayari siya. Anong ginagawa ngayon? Pinagkatiwalaan niya si Martin. Anong ginagawa ni Martin sa kanya? Pinapakain siya sa buhaya. Masisisi ba natin si BP Sara kung walang tiwala? Hindi. Naku, kahit ako, hindi ako papayag na ikaw magbibigay sa akin ng security. Dapat gusto ko yung kakilala ko. Baka bantay sa laka niya, pagtulog ko, yan ang bumaril sa akin. Hindi po sa nagbibintang tayo, but that is reality. Ang security ay dapat yung kampante ka. At ayaw mong namomonitor kung saan ka pupunta. Kung meron man, nababalita, ano na yan? Yan ay well-planned. Pero may mga lugar na hindi, lalo especially yung mga lugar na delikado, hindi yan dapat hindi yan dapat namomonitor. Pag doon ka na corner, tapos ka. Kaya ingatan po natin si BP Sara. But one thing that I am confident about is binanggit na ni BP Sara eh. So alam na natin kung sino yayari kay BP Sara. So mangingilag na itong mga ito, no? And I'm sure ito nga nasa Mindanao siya ngayon. I think she is safe in Mindanao, no? Poprotektahan siya diyan. Mag-iingat lang tayo dahil alam nyo, sa administrasyon ngayon, sa bangayang nangyayari ngayon, nagsasuffer ang Pilipinas. Sana huwag nating hayaan na yung ambisyon ng iisang tao ay sisira at mauubos ang pera ng taong bayan dahil sa isang ambisyon na hindi niya kayang makuha. Sana lang, kung kayo ay may ambisyon, lumaban kayo ng patas. Huwag niyong siraan ng Duterte, laban kayo sa eleksyon. Dapat ganun ang galawan. Galawang lalaki, hindi pa traidor. Ito pag-usapan natin si Senator Bongo. Medyo may patutsada na, sabi niya. Sana wag kang boy promise. Ito pag-usapan po natin si Senator Bongo. Ako sa akin suportahan natin si Senator Bongo. Sila ngayon ang nagbabantay silang dalawa ni Senator Bato at hindi nila iniiwanan. Ito ay talagang mga loyalista at sundalo ni PRRD. Bagamat hindi sila perfect na tao, gaya ko, gaya nyo,
Pero kung talagang buhusan ng, ng loyalty sa mga Duterte, itong mga ito ay solidong hindi iiwanan ang kaya nga sila ngayon nagbabantay kay Attorney Lopez, eh. Oh, ito si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Mas kailangan po ng Pilipino, lalong-lalo na po ang mga mahihirap, ang tulong mula sa gobyerno. Sana po'y walang cut-off dahil sa pagsasara ng libro. Pwede nyo pong gawa ng paraan yan. Pwede nyo pong gawa ng sistema yan. Alang-alang na lang po sa mga kababayan. Ito, kasi ang issue dito, magsasara ng libro at magkakaroon ng cut-off sa December, tingnan ko magkakaroon ng cut-off. So yung pinansyal para sa kalusugan ay puputulin. So para nilang sinasabi, hanggang December 30 na lang ang medical assistance, no? Dahil sa planong pansamantalang pagpapatigil ng medical assistance sa December 13. Ayan po yung cut-off. Parang sinasabi, oy, magkasakit kayo bago mag-December 13. Dahil pagkatapos ng December 13, patay kayo. Wala nang tutulong sa inyo kasi nagsara sila ng libro, cut-off na yon. So kung mamamatay kayo at ooperahan kayo at magkaka-cancer kayo ngayon na, huwag after December 13 dahil delikado ka. Sana hindi po gano'n ang pagtulong. No? Kaya nga ito si Senator Bongo, nilalakad niya, no, dire-diretso. Alam naman natin, una ang malasakit nito, di ba? Yung malasakit ni Senator Bongo na ito'y nakatulong. At alam ko maraming natulungan sa inyo. Ako personally, may mga kaibigan ako, actually maraming nagko-comments na mga komentaryo na natulungan nitong ng malasakit center ni Senator. Kasi alam mo, mahirap magkasakit. Pag nagkasakit ka pa, mahirap din yung gastusin. Ang dami po, pakilagay po, doon sa mga natulungan ng malasakit center at saka yung mga tulong na may katugtong ng may patungkol sa health, mga health issues na natulungan ni Senator Bongo. Yan na po kasi talagang kanyang linyada dyan sa tumutulong. Garantisado po yan. Hindi ko po yan nabalitaan kung hindi na-experience ko po yan. So, na-experience ito ng mga kakilala ko personally na natulungan ni Senator Bongo. Alam ko kayo marami rin natulungan. So, pakilagay nyo dyan sa comment section. Sana naman, naglulustay nga tayo ng pera pang concert. Naglulustay nga tayo ng pera pang flood control na nagigiba naman. Nagbibigay nga tayo ng ayuda, hindi natin alam kung saan napupunta. Dapat, bigyan nyo ng punanto ng legit naman eh. Marami talagang natutulungan yan. Kaysa yung ayuda na yung iba binubulsad, di umano. Yung iba naman, hindi natin alam. Siyempre, pera yan eh. Baka binambibili pa ng alak, ng droga, di ba? Unlike pagpatungkol sa health, andyan na yan sa ospital eh. May sakit na talaga yan. Delikado ang buhay o operahan. Kailangan yung mga pinansyal na tulong na para magtuloy-tuloy yung health program nitong si Senator Bongo. Sana wag natin gawing excuse yung yung pagsasara ng libro. Napakababaw naman ata. Yan po yung punto ni Senator Bongo. Ito pa po. Ito. Si Boy Promise. Wag naman sana maging Boy Promise lang. Tandaan po natin, President Ledesma, inyong pinangako sa atin ngayong taong ito, itong increase na promise mo yan Ledesma. Ledesma ang pangalan, di ba? Wag kang Boy Promise, maging Boy Tupad ka. just case rates, expand benefit packages ng top 10 mortality diseases in the Philippines, at marami pang mga benefit packages na inyong pinangako. Salamat po sa inyong scrapping of the single period of confinement policy last September 30. Ang inabangan lang natin itong repeal the anti-poor policy such as the 24 hours confinement policy. So, Ayan, maraming natutulong. Ako po, ako'y alam ko naman sa maraming mga supporters ni Duterte, ni PRRD, ni BP Sara, ay iboboto si Bongo. Pero ako'y nagpapaalala, lalo na doon sa mga hindi pa decided, no? Kailangan po natin si Senator Bongo. Una nga, yan talagang lehitimong
Hindi traidor. Hindi niyan iiwanan ang Duterte. Guaranteed po yan. Never, never iiwanan. Iiwanan na kayo ng syota ninyo, pero ito si Bongo. Hindi nito. Joke lang po, okay magagalit ha. Joke lang, joke lang, joke lang. Yung tamaan mo kayo magalit ha. O, si Bongo hindi niya iiwanan ng Duterte. Pangalawa, talagang malaki naman na itutulong. Si Bongo ang style ng isang tao na hindi lang confrontational. Hindi siya maingay, hindi siya daldal ng daldal, hindi siya alapadwano. Hindi siya ganun. Ako bilib ako sa taong tahimik na nagtatrabaho sa Gedli. Pero pag tiningnan mo yung credentials, daming natulungan. Ako mas bilib ako sa ganun. Kaysa yung daldal ng daldal ng daldal. Pag tiningnan mo naman, anong na-accomplish? Wala. Nagyabang lang. Nakita na kayo ng taong ganun? Puro daldal lang. Pakita nga. Ganun lang. Senator Bongo, hindi. Alam kong alam nyo yan pagdating sa health. So tulungan po natin. Ha? Una, tulungan natin yung kanyang health projects, no? At ikaw, Ledesma, makinig ka kay Senator Bongo. To President Ledesma, sana po itong mga pinangako ninyo, sana po from boy promise, ay sana po maging boy tupad. Oh, ala. Ayun, mapro. Galit na niya si Bongo. Galit. Ako, mga kwento lang saglitan. Medyo ganyan ang personality ko eh. Yung style ko na hindi ako mahilig I hate small talks. I really hate sa personal. I will always do the result, do the talking. Yan ang prinsipyo ko, hindi yung daldal ako ng daldal. Sabi ba? Ba't ganyan ko sumadaldal? Siyempre, vlog to eh. Oo, pero yung, halimbawa, maraming tao, yung ako bida-bida, yung ako yung loud, ako lagi yung salita ng salita. Hindi, doon lang ako sa gilid, kakape. Panurin ko kayo. And then I will just let the result do the talking. Kaya naiintindihan ko po to si Bongo. Ganito. Ganito po ang style niyan. Trabaho. Malasakit para sa bayan. So, suportahan natin. Kailangan po natin si Bongo. Alam nyo, malaking bagay ito kasi hawak na nila ang kamera. Hindi natin pwedeng hayaan sa susunod na election mahawakan nila ang Senado. Dahil pag nahawakan nila ang Senado, hawak nila ang executive which is BBM, tapos tayo lahat. Hawak na nila yan. So, kailangan yung Senado may sariling utak. Hindi hawak ni Martin, hindi hawak ni BBM. Ito mga to, garantisado po yan. So para doon sa mga hindi ko pa po subscriber, wag po kakalimutan na subscribe po kayo nang sa ganun pag ako may nilabas na video, sana mapanood nyo po agad. Wag po kakalimutan, i-like po tong video. At para doon sa mga hindi pa nakakaalam, may programa po ang Banateros sa #1 na mainstream media na hindi takot at hindi susuporta sa adik ng bayan. Yan po ang SMNI. May programa po ang Banateros sa SMNI Monday to Friday, 8 p.m. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, God bless everyone, Coach Oli po.